I'd like to hear your thoughts regarding this, no? Kasi ang daming mga Pilipino mismo na mga so-called policymakers, even politicians, yung para bang hanggang ngayon yung linya nila, talagang parang mas kumikiling sa China, mas pinagtatanggol. Given the facts that we have now, no? I think it's pretty obvious naman kung sino yung tama at saka mali rito. Ano yung personal sentiment nyo pag nadidinig nyo yung mga ganyang politiko, ganyang mga policymakers, yung mga ganyang so-called experts? Well, syempre naisip ko agad, isang salita lang. Mga makapili. Mga taksil sa bayan, binibenta yung bayan para sa sarili nilang interes. Yun po talaga naisip ko. At kung ganun, no? At kung ganun nga at mananaig yung mga ganung uri, wag na lang tayo magulat, wag na lang tayong magtataka, no, na sa kinabukasan, no, wala na tayong mga likas yaman dagat, wala na tayong control, wala tayong soberenya. At mangyayari lang sa gobyerno ay magtatago na lang at susunod-sunod kung anong iuutos ng malakas na kapitbahay. Ito lastly, Professor J, no? Kasi alam naman natin yung naging policy ni President Duterte ng panahon niya toward China, and I think it's pretty obvious na parang napaka-friendly niya to the point na parang pabor talaga sa China yung kanyang mga naging posisyon. Pero ngayon wala na siya sa pwesto, patuloy pa rin naman siya nagsasalita kaugnay sa China, and yung isa sa mga recent statements niya, so parang sinasabi niya, napakabait ni President Xi Jinping, pinayagan tayong mangisda. Tapos yung dulo, sabi niya, so kayo mga Pilipino, ibigay mo lahat ng tubig doon sa China. Yung mga isda, kunin mo na lang lahat. I mean, yun muna sa substance, no? Ano bang, ano bang tingin niyo ron? So, yung tubig sa amin yung isda. And number 2, ano ba nakikita niyo yung impact nitong statements coming from a former president given at this time? Sa totoo lang, hindi ko maintindihan bakit ganyan yung sinasabi nila. Parang hindi niya alam ang pinagsasabi niya. No? Anong sa kanilang tubig sa atin ng isda? Kalokohan yon. Paano ka makakuha ng isda kung hindi sa iyo yung katubigan? At paano ka mangingisda kung kontrolado nila yung katubigan? Kung sabi nilang wala ka muna mangingisda ng 4-5 years. Diba? So kalokohan po yon. No? Hindi po maganda ng isang dating presidente ay nagsasalita ng ganyan. No? Malinaw po na ang interes ng sambayan ng Pilipino ay mas secure ang kanyang mga natural resources, no? Yung ating likas yaman dagat dapat kilalanin ng ibang bansa sa atin. Lahat naman po ng ibang bansa nirerespeto 'yan, maliban sa China. At ang China, alam naman natin, no, napakalaki ng pangangailangan nila para sa mga likas yaman dagat para lang mapatahimik yung kanilang populasyon. 1.5 billion or more sila, no? Napakalaki po ng requirements ng natural resources para sa kanila, lalo na kung gusto nila na papantayan nila ang mga societal ang needs ng mga first world countries, kumbaga, no, gusto nila parang ganun sila, big time, mayaman, no, parang mga Amerikano, European yung kanilang mga lifestyle, no, kaya napakalaki din ng gastusin nila pagdating sa mga luxury goods. Alam naman natin mahilig sila sa ganun, no, yung mga pakitang tao na dapat mukha kang sikat. Pag ganyan po, more than 1.5 billion, pag ganyan, uubusin talaga nila ang likas yaman dagat natin. At lahat ng iba pang likas yaman dagat doon, kesyo, mineral, petrolyo, etc. Uubusin nila yon at walang matitira talaga sa atin. Kaya hindi talaga tayo dapat pumayag na angkinin nila yan. Dahil sinisigurado ko po sa lahat na mauubos yan at walang matitira sa atin. Kitang-kita naman natin kung ano nangyayari dito sa Pilipinas pag mayroong mga kumpanya kunwari ng mga mainland Chinese, no, yung mga marami po mga mining company for example, no, na yung iba nga diyan mga fly by night, no. Nakikita po natin 'yan sa Pangasinan, sa Zambales, sa Leyte, sa mga iba-ibang probinsya at isla natin. Sirang-sira ang kalikasan at yung kawawang mga Filipino community, ayun, ina-absorb lang nila ang pagkasira ng kalikasan. Tinitiis na lang nila yung kawalan ng pagkain, tinitiis lang nila yung masamang epekto sa environment, no? Habang yung mga may-ari, ayun, yumayaman at kumikita doon sa pagkuha nila ng ating mga likas yaman, no? Ganyan po mangyayari sa buong bansa kung sakaling payagan natin na manalo ang China dito, no? At ang mga anak at apo natin, no, talagang wala po talagang
makukuhang benepisyo sa pagiging Pilipino kung ganyan. Kung nagustuhan niyo po itong video na ito, paki-like at share na lang po para mas marami pang makakita at makapanood. Kung gusto niyo po makibalita, follow niyo na rin po ako sa aking mga social media accounts na nakasulat po sa screen. Pwede rin po kayo magpadala ng super thanks, super like, super chat at super sticker sa YouTube, saka Facebook stars po. Alam niyo po, malayo po mararating nito para makagawa pa po kami ng mas maraming video na makatutulong po sa pagpapakalat ng tamang impormasyon para sa bawat Pilipino. Kada like, subscribe, follow at share ay pagsuporta po sa tunay na independent journalism sa bansa. Maraming salamat po.